Okay, so yeah, it's low. I cannot really hear it. Some more. Okay. O yan, nakamute na. Nakamute ako. Can you hear me? Okay, okay. Hindi ko marinig yung him. Tinatawag ko si Kati na kitawag. I don't think the 516 Pro. Hold on a minute.
Tumayo. Ama naming Yahuwah, makapangyarihan sa lahat. Dumating na ang oras ng aming pagsamba po sa iyo. Binubuksan namin ang aming puso. Binubuksan namin ang aming kaisipan upang buong-buo kaming makasamba, buong-buo kaming makapuri, makapaglingkod sa iyong banal na harapan. Kung nakikita mong hindi kami karapat-dapat, humihingi po kami ng patawad po sa iyo. Sana tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Sana ikaw ay malugod, masiyahan sa aming pagsamba. Ama naming Yahuwah, dala namin ang aming munting handog. Hindi upang babayaran namin ang aming kaligtasan, kundi sana ito'y makatulong sa gawain sa iyong mga sa iyong banal na pangalan. Hinihingi namin sa iyo ang iyong pagpapala sa aming hanap buhay, sapagkat ang mundong ito'y pahirap ng pahirap. Marami sa aming mga kapatid ay nadadamay. Kung minsan kami ay nadadaig, ang aming hinihingi lamang sa iyo sa oras ng pagsambang ito, buksan mo ang pintuan ng iyong mga langit ng kabiyaya upang aming masumpungan ang iyong masaganang paspas. Kami mabuhay na matiwasay, karapat dapat po sa iyo. Tulungan mo ang bawat sambahayan. Tulungan mo ang bawat pamilya. Sana nakikita mo ang mga problema sa aming sambahayan. Aming ipinauubay lamang sa iyo. Bigyan mo kami ng mga solutions, O Mama, upang kami makatawid sa aming daanan, makapagpatuloy kami sa aming mga paglilingkod sa iyo. Panginoon namin Diyos, hinihingi namin ang iyong awa sa aming mga kapatid na may karamdaman. Ang aming mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang aming mga kapatid na sa hospital. Ama naming Diyos, ikaw ang may hawak ng aming buhay at lakas. Kasangkapin mo sana ang mga doktor, mga nurses. Kami ay lalong gumaling sa lalong madaling panahon. Makabalik kami sa aming madampang tahanan. Naglilingkod po sa iyo. Pagtanggap, inihiling na namin sa iyo, Ama, ang mga kapatid natin sa mga magugulat, mga dangerous places. Ama naming Diyos, ingatan mo ang iyong mga anak. Lalong-lalo yung mga kasama naming naglilingkod at sumasamba sa iyo sa oras na ito. Ikublin mo kami sa mga masasamang tao. Ikublin mo kami sa aming sakuna at disgrasya. Hindi nadalangin namin ang mga leaders ng mga mundong ito, Ama. Ikaw nang bahala sa kanila. Huwag sana mapinsala may mga pagsamba sa iyo. Lalong-lalo na sa mga gera, ang aming mga kapatid nasa dangerous places. Patawad po sa aming mga nagawang pagkukurang at pagkakasala. Tananggap mo ang aming pagsamba. Ibubuhos mo sa amin ang iyong masaganang biyaya. At babasbasan mo ang iyong anak ng kakasangkapaning busis upang matanggap namin ang iyong mensahe sa aming ikalalakas, sa aming mga pananampalataya. Lubos ang aming pagtitiwala. Sasagutin mo ang aming hiningi sa iyo. Dadalawin mo kami sa aming pagsamba, sapagkat ang lahat na ito aming hinihingi
sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Amen. Mga mahal na kapatid, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa ating amang si Yahuwah dahil po sa pagkakataong ito na tayo sama-sama pa rin na pinahihintulutan niya na makapagsagawa po ng ating tungkulin sumamba sa Kanya. Alam ninyo mga kapatid, mas higit na kailangan natin na maintindihan ang tungkol sa kaligtasan na itinuturo po ng Biblia. Meron kasing maraming mga relihiyon, lalo na nga ang relihiyong pinanggalingan po natin, na nagtuturo at kanilang pinagpipilitan ng kaligtasan ay nasa pag-anib sa kanilang iglesia. Pag wala ka ang iwika sa iglesyang ito, hindi ka maliligtas. Diretsahang sinasabi po nila yon na para bagang sila'y Diyos na nagsasalita ng absolutong mga pangungusap. Sila na may taong umaasa rin sa kaligtasan. Gaya natin, gaya ng ibang mga relihiyon. Bali, ang itong mga taong ito ay mayroong pinagbabatayang talata na yun ang kanilang isa sa mga pinagbabatayan para sabihin kailangan talaga na ang tao ay maging kaanib sa kanilang iglesia. Yan po ang Gawa 2:47. Siguro basahin natin ang talatang, let us read that verse. Ganito po nakasulat sa wikang English, and day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Alam niyo, pag binasa nila doon sa King James Version, ang sabi po roon ay, yan ang kanilang pinagbabatayan lagi, na ang sabi roon, and God added to the church. Doon nila binibigyan ng diin yung church. Kaya sa kanila ay kanilang laging pinagdidiinan na pag wala kayo sa church na ito, na doon idinadagdag ang maliligtas araw-araw, hindi kayo talaga maliligtas. Alam niyo kung ating babasahin ang Gawa Kapitulo 2, 42 hanggang 47, yan po ay tumutukoy sa naging unang sitwasyon o kalagayan ng mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, na sila po ay sama-sama, binenta nilang kanilang mga ari-arian, sama-sama sila, kumakain, kasama na po dyan yung kanilang pagdaraos ng Lord's Supper, sila ay nagdadamayan, sila ay matibay sa paninindiga doon sa ipinangaral sa kanila ng mga apostol, nagmamahalan sila. Kaya diyan sa English Standard Version, sa harap ninyo, ang sabi sa 47, praising God
and having favor with all the people. And the Lord added to their number. It is not church, it is their number. Day by day, those who were being saved. Sa makatwid, ang tinutukoy po, hindi po ang church, kundi yung numero o number ng mga believers ay nararagdagan araw-araw. Ngayon, ang tanong natin ay kailan po ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan na dagdagan ang bilang ng mga tagasunod ng Kristo? Alam niyo nang ang Kristo'y nangangaral, kakaunti lang talaga ang matapat niyang mga alagad eh. 120. Pero nung iwan niya ang mga apostol, araw ng Pentecostes, tumanggap sila ng Espiritu Santo, ano naging resulta ngayon? Pakinggan natin, next slide. Ito nakasulat. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na yon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Ay mapapansin ninyo, ito ay matter of addition. Hindi po ito, iglesia o grupo na nag-iisa na doon ka dapat sumama. Para bang grupo, organisasyon, religious organization, dapat dumuong ka. No. Ang sabi po riyan, dahil sa pangangaral ng mga apostol, marami po ang mga nagpabautismo agad at sa araw na yon, mga 3,000 na tao nadagdag, added sa mga mananampalataya. Kaya ang bilang po ng mga mananampalataya ng ang Kristo'y nasa langit na, nadadagdagan po araw-araw. Kaya ang sabi sa ating nabasa, praising God, having favor with all the people, and the Lord added to their number. Nadadagdagan sila araw-araw. Ang totoo, pagkatapos po ng 3,000 mga nabautismuhan sa patuloy na pangangaral po ng mga apostol, ay 5,000 ang mga nadagdag pa. Lalaki lang yun, maliban doon sa mga numerong 3,000 na unang mga naakit, nadagdag sa bilang nila. Kaya bilang ang nararagdagan. Bilang ng mananampalataya. Hindi po grupo na ang sabi nila, kami po yan. Kiniklaim yan ng Saksi ni Jehovah, kiniklaim po yan ng sabi nga iglesia ng Diyos na buhay, at kiniklaim po yan ng iglesia dito sa Amerika, kiniklaim din yan ng iglesia ang ating pinanggalingan. Marami ang nagkiklaim. Pero tayo, wala tayong kiniklaim. Anong ating ginagawa? Itinuturo natin, ano ba yung tamang nasa Biblia? Nadadagdag sa bilang ng mga alagad. Bunga ng walang patid na pangangaral ng mga apostol. Kaya mga kapatid, ating dapat na maunawaan ito para kasi ito isa sa mga itinatanong sa atin Yaang Gawa 2:46-47. Anong ibig sabihin po nito para lalo nating maintindihan? Next slide. Ating basahin ito. Ito, what does it really mean? The phrase breaks down into a few key ideas. The Lord added, ang Panginoon ang nagdaragdag. Kaya una sa lahat, walang effort hindi sapat yung effort ng tao para ang tao ay madagdag sa bilang ng mananampalataya. It is the Lord who added. This emphasizes God's sovereign initiative in the group's growth. Kaya ang nagpapalago sa bilang ng mananampalataya, hindi tao. Hindi katulad sa ating pinanggalingan, ang dami ang wika naming mga napabautismuhan. Ilan ang pababautismuhan mo? Kaya 20 na ito'y napabautismuhan di ba? Ni Ministrong Ernesto Atadero, ng Ministrong si Jeriel Nemes nung kami nandoon pa. Kaya ang merito parang napupunta sa amin na parang kami ang nagdadagdag ng mga tao sa bilang ng mga mananampalataya. Noon yan, doon nung tayo nandoon pa, mga kapatid, sa iglesyang ating pinanggalingan. Pero diyan ang sabi, the Lord added. Ibig lang sabihin, wala tayong alam. Sabi nga ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ang Diyos ang nagpapalago. So, ang may dahilan, kaya ang bilang ng mananampalataya
ay nag-grow ay ang Panginoon. The apostles preach. Tama po yun. The believers live out their faith attractively. How? Through unity, generosity, praise, and daily devotion. Kaya ganun sila katibay. Solido ang samahan ng mga first followers of our Lord Yahushua back then during the first century. And the people responded with ultimately, it was the Lord Yahuwah our God through the Holy Spirit who did the adding. Human effort alone doesn't convert hearts or incorporate people into the Christ body of believers or ecclesia. God does. Commentaries often highlight the contrast. People might join a group outwardly, but only the Lord truly adds someone to His ecclesia. Maaring sa panglabas na anyo, makikita natin ang mga tao, mga nababautismo, napapasama doon sa samahan o grupo na kung tawagin natin ay religious organization. Pero ang totoo, ang nagko-convert sa kanila sa pamamagitang tinatouch ng Diyos ang kanilang mga puso at mula sa puso, naiintindihan nila yung aral na dadagdag sila doon sa body of believers or ecclesia. Di po ba? To the ecclesia or to their number, the church here is the ecclesia. Alam nyo kasi ganito yan eh. Di ba ang bagong tipan ay isinulat kamay sa Greek? Ang original talaga nakasulat po ay ecclesia, hindi church. Mula sa salitang ecclesia na yan eh, Greek, ay iniliwat sa Kastila, naging iglesia, iniliwat nila ngayon sa church, kaya church ngayon ang modernong ginagamit nila. Yan nga ang pagkakamali eh. May mga bagay na hindi mo dapat isalin. Sapagkat sa pagsasali, nababago ang kahulugan. Di po ba? Katulad halimbawa ng Yahushua. Di ho ba? I am He who saves. Ginawa nilang Jesus. Anong ibig sabihin ng Jesus? Una, wala ang pangalan ng Diyos doon sa pangalang Jesus. Sapagkat ang sabi ng Ama, ang pangalan ko ay ibibigay ko sa anak ko na si Yahushua. Kaya Yahuwah, pangalan ng Ama, Yahushua, nandun ang pangalan niya, naka-attach. Sa pangalang Jesus, wala ang pangalang Yahuwah. Yan ang problema ng pagliwat sa ibang translation. Kaya may mga termino na original, wag natin palitan. Sapagkat ang ibig sabihin ng iglesia, gaya ng ating mababasa, the church, the ecclesia, the called out gathering of believers, not a building or organization. Kita ninyo? So originally, ecclesia, a Greek term, ay tumutukoy sa called out gathering of believers, not a building or organization. Bakit ang sabi not a building or organization? Because nung kanilang iliwat sa church, naging organisasyon, religious organization. Sabi na, pag wala kayo rito sa amin, hindi kayo maliligtas. Pag wala kayo rito sa amin, magdagat-dagatan nga po kayo. Yun ang paniniwala natin noon nung tayo nandoon pa. Pero dito, sa ating pinag-aaralan, ecclesia palang original term, nang ibig sabihin ay called out to gathering of believers. Nakita ninyo? Being added meant becoming part of this new community of Yahushua followers. Pag sinabing added o idinagdag ka sa bilang ng naging bahagi ka ng bagong komunidad ng mga tagasunod ng Kristo. Nakita ninyo? Tagasunod ng Kristo. Hindi tagasunod ng Papa. Hindi tagasunod ni EBM o ng tagapamahalang pangkalahatan nila. Kundi, pag sinabing ecclesia ka, ecclesia, part ka na ng bagong community of believers of our Lord Yahushua HaMashiach. Publicly identifying through baptism, joining their fellowship, worship, and shared life. Salvation and the ecclesia were inseparable in the early days. You weren't saved through the rapture in isolation from ecclesia. Ibig sabihin, hindi ka maliligtas at hindi ka makakasama sa rapture kung hindi ka associated at kasama doon sa called out gathering of believers of our Lord Yahushua, which is the ecclesia.
Next slide, mga kapatid. Ang ating tanong, mga kapatid, ay ito pa. Isa-isahin natin yan. Daily, those who were being saved were added. Daily shows steady po, perme. Ongoing growth, not just a one-time event. Pag sinabing daily, those were added being saved, who were being saved, daily, those who were being saved were added. Yan po ay hindi isang one big event. No. Yan po ay tumutukoy, mga mahal na kapatid, sa isang pangyayaring tuloy-tuloy. Those who are being saved, tuloy natin, uses a present passive participle. In the Greek, tuos sosuminos. Aywan kung tama ang pagkakabigkas ko. Hindi naman tayo magaling sa Greek. It doesn't primarily mean those who would be saved in the future. As some older translations like Acts 2:47, King James Version, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Parang tumutukoy sa future. Pero hindi, yan po ay present passive participle. Daily, those who were being saved were added. Tuloy-tuloy po yan. Instead, it points to people in the process of state of being saved. A present reality with ongoing effects. Ongoing. Tuloy-tuloy. Daily. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Idinaragdag ng Panginoon ang mga sumasampalataya sa anak niya sa bilang. Bilang po sa bilang nararagdagan. Salvation in the New Testament often has past. I have been saved. Present, I am being saved. And future, I will be saved dimensions. Here, it highlights people whose hearts God was transforming right then through repentance and faith in the Christ Yahushua, rescuing them from sin and judgment. Yan po ay patuloy na binabasa natin bilang elaborasyon para lalo nating maintindihan ang ibig sabihin po ng daily, those who were being saved were added into the numbers of the believers. Tuloy pa natin, next slide. Ito pang nakasulat. Ayan. In short, as the believers lived in a vibrant, joyful, unified, gospel-centered community and witness, God was at work. He brought new people to genuine faith and incorporated them into the ecclesia, to their number every day. Kaya ang mga mananampalataya noon, napakasisigla. Sama-sama silang talagang unified sila, nagkakaisa sila. At ang kanilang pamumuhay po nakasentro sa Ebanghelyo. Hindi nakasentro sa kwento ng mga leader. Hindi nakasentro sa mga likhang aral ng leader, kundi doon sa gospel talaga. At ang kanilang gawain ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa broader implications, divine versus human role. The early ecclesia, the gathering of the called out believers, didn't rely on marketing programs or manipulation para dumami sa bilang. Ibig lang sabihin po, mga kapatid, may mga role ang tao human role versus divine. Ang Diyos ang nagdaragdag ng bilang araw-araw doon sa mga mananampalataya. Hindi po sa religious organization. At ang eklesiyang ito, ang nag-thrive ito ay sumulong, ito ay umunlad, hindi dahil po sa human role at dahil sa marketing o negosyo o kaya ay manipulasyon, mga kapatid. Hindi ganon. Ang tunay na eklesiya noon ay dumami dahil sa gawa ng Diyos at ginamit na kasangkapan ang mga apostol. Ito ang tanong natin. Kanino ba talaga idinaragdag? Pag sinabing idinaragdag sa kanilang bilang, kanino ba talaga idinaragdag yung bilang na yon? Ito, pakinggan natin sa aklat po ng Gawa. Next slide. Ito nakasulat. Ayan. Sa kabila nito, nadadagdagan pang bilang ng mga lalaki at babae sumasampalataya sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe.
Pinapatnubayan siya ng banal na espiritu at matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya marami sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon. Kaya yung praising God, having favor with all the people, and the Lord added to their number of the believers of our Lord Yahushua. Kanino ba talaga idinaragdag? Sa grupo o sa Panginoon? Ayan o, sumasampalataya sa Panginoon. Nadadagdagan pa ang bilang ng mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Kaya sila naging followers ng Panginoon, hindi sa grupo. Hindi sa religious organization. No, sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Kristo sa Mateo 16:24, ang sabi, gusto mo bang maging alagad kita? Ano sabi ng Panginoong Yahushua? Tanggi mo ang iyong sarili. Sunod, pasanin mo ang iyong krus. Sunod, sumunod ka sa akin. Katumbas, sumampalataya ka sa akin. Kaya dito, sa Panginoon talaga, idinaragdag ang bilang araw-araw ng bilang ng mga mananampalataya. At ang sabi pa diyan, kaya marami sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon. Hindi sa religious organization. Walang religious organization ang makapagliligtas sa tao. Ang tagapagligtas ay ang Panginoon. Di po ba? Doon sa iglesia ang pinagagalingan, pag wala ka sa aming iglesia ito, hindi kayo maliligtas. Ang binigyan ng emphasis ay ang samahan. Nakalimutan na ang may-ari at ang tagapagligtas. Kaya yung mga talata niyan, sana basahin nila sa mga miyembro nila. At wag nila itong sabi nga ay i-distort at saka sabihin yung kanilang panig para i-brainwash ang mga miyembro. Di ba mga kapatid? Kaya nga doon sa Mateo 16:18 sa Jubilee Translation, ang sabi roon, and I say also unto thee that thou art Peter, a small rock, and upon the large rock I will build my congregation or ecclesia. Di ba? Next slide. Ito pa. Dagdag kaalaman ito Ayan. Ang binasa ko lang yan ay dating mga salin nila yan, nakasulat iglesia. Pero sa ating binasang salin na sa Jubilee ay hindi iglesia. Talagang hindi iglesia ang original na termino. Sa Greek balik tayo, ecclesia. Sa kaliliwat-liwat nila kung ano na nangyari. Kaya ang nabigyan nila ng emphasis, iglesia, imbis na ecclesia. Kaya hindi mo pwedeng baguhin yung original kasi nababago kahulugan. Ito sa Sefer Abridged Bible ang sabi, and I say also unto you that you are Kepa, and upon this rock I will rebuild my called out assembly. Pag sinabing called out assembly, that is tantamount to saying called out gatherings of believers, and the gates of Sheol shall not prevail against it. Kaya yan po ang sabi diyan. Ang Sefer kasi, mga kapatid, isa sa mga salin ng Biblia na hango talaga sa orihinal. Walang church po diyan. Yan na lang ang kanilang ipinalit, church. Kaya pag wala ka rito sa aming church, wala. No, hindi ganun Huwag tayong madaya. Dapat panghawakan natin ang orihinal. Ecclesia, gathering of the believers, doon na dadagdag araw-araw ang mga sumasampalataya. Na yun ang magiging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Ang tinig na susundin nila, ang tinig ng mismong tagapagligtas. Mga kapatid, dagdag pa natin. Ito pa. Ano pa pruweba sa Biblia? Na yung mga sumasampalataya, dinaragdag ang bilang nila sa Panginoon. Doon sa kanyang samahan, sa kanyang true followers, na yun ay kanya. Ito, pakinggan natin. Next slide. Ganitong ating mababasa sa Aklat ng Juan. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Ang Panginoong Yahushua rito nagsasalita. At hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Walang makakalapit sa akin, maliban kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin.
At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ang Kristo nagsasalita diyan. At itong kalooban ang nagsugo sa akin na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Pansinin niyo ang salita ng ating Panginoong Yahushua. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Hindi sinabing ibinigay niya sa religious organization. No, ibinigay niya sa akin, sa Panginoong Yahushua. Kaya, ang tawag sa kanila, followers of Yahushua. Hindi yung iglesia ka ni Kristo. Anyway, yung salitang Kristo, hindi po pangalang ikaliligtas po yun. Yung po'y title ng Kristo. Nang ibig sabihin ay pinahiran, anointed one. Alin sa dalawang termino ang may kaligtasan? Yahushua o Kristo? Yahushua. I am He who saves. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya maging sa Mateo 1:21, hindi pa ipinanganak ang Kristo, sabi ng anghel kay Jose, ang itatawag mo sa magiging anak mo kay Maria ay Yahushua, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga mamamayan. Hindi sinabi, ang itatawag mo sa kanya, Kristo, sapagkat siya'y pinahiran. Hindi ganoon. Ang itatawag Yahushua, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga mamamayan o ang mga sasampalataya sa kanya, mga kapatid. Kaya, tuloy pa natin. Maliwan. Ang sabi nga dito po sa English, pag binasa nyo sa Easy Bible, the Father has sent me. He does not want me to lose any of the people that He has given to me. Hindi dinadala nyo sa isang religious organization yung maliligtas, kundi sa anak niya, sapagkat ang anak niya ang isinugo niya na dapat sundan ng tao, ang tinig niya ang dapat pakinggan para maligtas. Next slide, ito pang nakasulat. Mga kapatid, true tradition versus mere association. True addition, no? True addition. Ibig kong liwanagin. True addition, ang tamang pagdaragdag and mere association. Tumutukoy yan siya para ka bang kasama lang sa club na YMCA. Yung iglesyang pinanggalingan natin, parang club na dyan eh. Di ba? Not everyone who liked the Christ or attended meetings was added. Totoo o hindi totoo? Hindi lahat na nagustuhan ng Kristo at nakadalo doon sa meeting ay naidagdag. Only those who were being saved by the blood of the Christ, those genuinely regenerated by the Holy Spirit, turning from sin to the Christ, were incorporated. Kaya ang mga naidagdag doon sa bilang ng mananampalataya, yun ang mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Yahushua. Sila ang mga binago ng Espiritu Santo at sila ay tumalikod mula sa kasalanan, sumunod sa Kristo. Sila ang totoong naidagdag sa bilang ng mananampalataya. Many commentaries note a distinction between being added by people. Ilan ang napabautismohan mo? 20. Ay, imi-merit mo sa'yo. Mabautismohan ni Erning Atadero, 20. Parang sa akin napunta yung merit eh. Ano ibig lang sabihin po? Being added by people, parang ako ang nagdaragdag eh. Di ba? Yun ang halimbawa. Nominal membership registered in their church registry. Isa yun. So dapat nating mapansin. Nadagdag, naggumawa ng tarjeta ng pangalan. Hindi ganon. Yun ay para ka lang miyembro ng club. Di ba? Mere association in a certain group or organization. Pero ang true addition ay ang Panginoon ang nagdaragdag sa ating Panginoong Yahushua. Ang Panginoong Yahuwah ang nagdaragdag. Hindi yung nakarehistro ako, nadagdag ako. Ano lang yun? Mere association lang yun. Parang club lang yun. Pero dito, sa Iglesiang Tunay, wala kayong mababasa na yung mga miyembro noon na tagasunod ng Kristo sa kanyang Ecclesia, may tarjeta board. May registration. Walang ganon. Kaya nga nung kanilang
pinahirapan ng Kristo, hindi malaman ng mga Romano at mga Hudyong galit sa Kristo kung sino ang mga tagasunod ng Kristo sapagkat walang registration. Meron pa nga nagsabi, ayun o si Pedro, yan, kasama niya yan. Kasama niya yan eh. Ano sagot ni Pedro? Kinaila niya ang Kristo eh. Aba, hindi ako kasama. Eh kung may registration, aba, nasa listahan ka oh, nakarehistro ka. Mayroon kang name tag. O may tarheta ka, ba't mo sasabing hindi ka kasama? Kaya hindi nga siya hinuli. 3 beses siyang ikinailang Kristo eh. Di ba? Kaya in the same manner, sa ating ganun din, walang membership. Bahala ang Diyos. Diyos ang nagdaragdag. Spiritually. Pero makikita sa atin ang resulta na tayo idinagdag sa ating paraan ng pamumuhay. Di ba? Ang sabi nga, true spiritual life na add ka sa bilang ng mga mananampalataya, mga kapatid. Ang kaligtasan ba, ito kasi yan eh. Kailangan ng wika, dumalo kayo ha. Pag hindi, ay nako, magsasalaysay kayo. Kailangan magbunga kayo ha. Kaya galing ka sa trabaho, pagod na pagod ka. Sabi ng ministro at pastor, magbunga kayo, mag-anyaya kayo. Kaya sabi ng iba, may nakasalubong ako doon sa Walmart isang araw. Ay, pagod na po ako dyan. Puro ganito, ganyan. Ang daming aktibidad na para bagang ang kaligtasan ay tatrabahuhin mo. Teka muna, siguro mabuti basahin natin tong Epeso, mga kapatid. Next slide. Ang kaligtasan ba itatrabahuhin natin dahil sa trabaho natin? Dahil sa biyaya ng Diyos, ayan, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo sa Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Di ho ba? Ano pa? Ang katawan ng tao'y binubuo ng maraming parte, ngunit isa pa ring katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ng Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan at iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Alam nyo, mga kapatid, ayan, maliwanag. Pagka binasa ninyo sa English, sa English Standard Version, for by grace you have been saved through faith. By grace. And this is not your own doing. Kaya pag hindi ka raw nagbunga, pag hindi ka dumalo ganito, pag hindi ka gumawa ng ganito, pag hindi ka nagmisyon, hindi ka ligtas. Nakaw, ang sabi ng Apostol Pablo, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is a gift of God, not a result of works, so that no one, ang sabi dito, may boast. At ang sabi pa sa 1 Corinthians 12:12 to 13, pag binasa nyo sa English, sa easy, each person has only one body. Totoo yun. Bawat tao ay may isang katawan lang. But that body has many parts. Itong katawan natin ay may maraming parte. All those different parts make only one body. It is like that with the Christ too. When they baptized us, we all became parts of one body. It was the one Spirit who brought us together. Only one Spirit brought us together. It made no difference whether we were Jews or Gentiles. It made no difference whether we were slaves or free people. God poured His one Spirit into all of us. Kaya mga kapatid, ng kaligtasan ay hindi natin trabaho. Ang kaligtasan ay gift. Ang sabi nga, totoo, pag binasa ninyo sa Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi, for we are His workmanship, His own masterwork of art, created in Christ Yahushua, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works. Hindi sinabi by good works. Kaya you were created to be followers of our Lord Yahushua for good works, hindi by good works. Kasi iba yung for good works kaysa by good works.
Hindi tayo maliligtas by our own good works, but we were created and intended to belong to our Lord Yahushua for good works, para sa mabubuting gawa. Magkaiba yung for good works at by good works, di po ba? Kaya ang kaligtasan, mga kapatid, ayon sa ating pag-aaral, ay hindi dahil sa trabaho mo, hindi sa sarili mong gawa. Bakit? Baka ikay mag-boast. Di po ba? Meron tayong kasabihan, mayroong old adage, ang sabi, justice is getting what you deserve. Ang hustisya ay yung tinatanggap mo kung ano yung nararapat sa'yo. Mercy, yung kaawaan, yung grace, is not, ibig ko sabihin, mercy, yung kaawaan, is not getting what you deserve. Yung hindi mo natatanggap yung kung ano dapat sa'yo. Whereas grace, grace is getting what you don't deserve. Nakita ninyo? Ang gift, ang biyaya ay ang pagtanggap sa hindi tayo karapat-dapat pero natanggap natin. Kaya nga gift Hindi naman tayo karapat-dapat sapagkat nagkasala tayo, di ba? Hindi tayo karapat-dapat sapagkat tayo makasalanan. Pero dahil sa yampong kaligtasan ay gift through the redemptive blood of Christ, dahil sa dugo ng Panginoong Yahushua, doon tayo naligtas dahil sa dugo niya. Kaya yung makakasama sa rapture, because of the blood of Yahushua. Pero yung mga maliligtas sa araw ng Great Tribulation, they shed their blood for Christ. Ang kasama sa rapture, Christ, Yahushua shed their blood, His blood for them, for the ecclesia. Pero pagdating ng tribulation period, ang mga pupugutan ng ulo, they die and shed their blood for Yahushua. Nakita niyong kaibahan, mga kapatid? Ngayon, puntahan natin itong mga nalalabing mga tanong. Ayon po sa Biblia, kinikilala ba ng Panginoong Yahushua yung mga ibinibigay sa Kanya ng mga mananampalataya? Ang Diyos ang nagbibigay doon sa Kanya, di ba? Ng mga mananampalataya. Ito, pakinggan natin. Next slide. Sa Juan. Ako ang mabuting pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakilala nila sa akin at iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Tanong, yung bang ibinibigay, because ang sabi, and the Lord added to their number daily. Ang Panginoong Yahuwah ang nagdaragdag ng bilang sa eklesiya na yon ang maging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Kinikilala ba sila ng Panginoong Yahushua? Opo. Ang turing sa kanila, tupa Diyan sa analogy. Yan ay analogy o pagtutulad. Nung mga tunay na kabilang sa eklesiya, true believers of our Lord Yahushua ay itinulad sa mga tupa. Ang Kristo ang mabuting pastol. Ano ang katunayang kinikilala niya? Ang mga ibinigay na mga mananampalataya sa Kanya na ang turing diyan ayon sa analogy ay tupa. Ang sabi niya, ganyan din ang pagkakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakilala nila, mga tupa, sa akin o sa Kanya. Na makatwid, mayroong reciprocal sabi nga, na sistema, nare-reciprocate ng Kristo ang pagkilala sa Kanya ng Kanyang mga tupa o true believers niya at kinikilala din niya sila. At ano sabi? Iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Ang mabuting pastol na walang iba, kundi ang Kristo ay iaalay at iniaalay niya ang buhay niya para sa mga tupa. Ganyan ang mabuting pastol. Paano yung ibang mga hindi mabuting pastol? Na kunwari ay mabuti sa panglabas, pero ang totoo, hindi naman pala. Ito, next slide. Basahin natin. Ayan. Kaya muling sinabi ni Yahushua, sinasabi ko sa inyong totoo, ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa.
May mga tagapagturo na nauna sa akin, sabi ng Kristo, na ang katulad na ay mga magnanakaw. Aba, may mga tagapagturo palang mga magnanakaw. At mga tulisan, sino yung mga tulisan? Aba, edi yung mga mahilig manguha ng hindi kanila. Mga magnanakaw. May ganyan ba mga pastor ngayon? Nako, alam niyo, marami kayong alam na ganyan. Hindi niya sariling bahay, inangkin. Hindi naman kanya inangkin. Kaya INC, di ba? Yung pinagalingan natin. Sabi nga ng isang kapatid natin, baka ang kahulugan ng INC po ay iglesia ng ano, ha? Ng ano? Ng kurakot o ano? Iglesia ng ano? Ng pag-aangkin. Angkin lang na angkin. Itutuloy natin. No? Yun ay biro lang ng kapatid siguro. May mga tagapagturong nauna sa akin, sabi ng Kristo, nang katulad nila yung mga magnanakaw at tulisan. Ngunit, hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Nakita nyo? Ang mga true believers ng ating Panginoong Yahusya, bagaman sila'y napaliligiran ng mga bulaang mga mangangaral na itinulad ng Kristo sa mga magnanakaw at mga tulisan, pero ang mga mabuting mga tupa ng Kristo, mga true believers ng Kristo, hindi nakikinig sa kanila. Sabi ng Kristo, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Isa pa rin to sa dapat nating mapansin. Nang sabi ng Kristo, pagka ikay pumasok sa Kanya, ibig sabihin saklaw Kanya, sakop Kanya, magiging katulad ka siya ng tupa, malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. May freedom. Ang mga tagasunod ng Kristo, may freedom. Mayroon na-exercise nila ang innate at saka inherent gift of God. Yan ang kalayan. Kaya pagkasama ka sa isang relihiyon na didiktahan ka, ganito't ganyan, pagdating sa eleksyon, itong iboboto ninyo, ano yan? Pinasyahan ba yan ng pamamahala? Kontrolado ka, ay wala kang kalayaan, hindi ka nakapasok, hindi ang sinunod mo ang Kristo, ang sinunod mo yung bulaan. Kabilang sa mga magnanakaw at mga tulisan. Eto, tingnan ninyo kung ano ugali niya mga bulaang mangangaral. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Hindi ba ganyan ang mga magnanakaw na diyan itinulad ang mga bulaang mga mangangaral? Ano ginagawa? Magnakaw! Ay, ano sabi ng Panginoon Diyos? May mga magnanakaw? Mayroon. Ninanakawan ninyo ako. Bakit? Una, hindi kayo nagbibigay ng inyong handog. Pagnanakaw sa Diyos pala yun. Bagat ang sabi ng Diyos, magbigay ayon sa pasya ng puso. Hindi mabuting, hindi tayo nagbibigay. Pero ang mga magnanakaw ay pupunta lang diyan para magnakaw. Bali ba, hindi lang property ang ninakaw na mga bulang mga mangangaral, pati abuloy, ninanakaw. Kaya yung iba ay nakabilanggo. Dito sa Amerika, nakabilanggo. Isipin nyo, walang hanap buhay kundi mangaral lang. May mansyon. Isipin nyo, walang hanap buhay, ay meron siyang swimming pool na kasing laki ng Olympics, parang Olympic ang size niya. Isipin niyo hindi naman naghanap buhay. Ebanghelyo ang Biblia ang hawak-hawak. Abay, mayroong eroplano, may helicopter, mansyon, at may mga negosyo. Ayun na, nako po. Yan ang mga bulaan eh. Huwag magdaramdam, wala tayong pinatatamaan. Kung ano lang ang totoong nasa Biblia at kung anong tunay na nangyayari. Ito, sabi pa, tungkol sa mga magnanakaw na yan ang pinagtularan sa mga bulang mangaral. Ngunit, dumating ako upang magkaroon ng mga tao na ng buhay na ganap, sabi ng Kristo. Ako ang mabuting pastol, inulit niya. At ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ganyan ang mabuting pastol. Iaalay ang buhay para sa mga tupa. Yung masamang pastol at magnanakaw, gagamitin ng mga tupa, gagamitin ng mga miyembro para maging escort niya, maging bodyguard niya. Baliktad o hindi baliktad? Baliktad. Nakita ninyo, maraming ganyan ngayon. Nakabago ka makakamay, abay,
Kakabigin pa yung kamay mo ng mga escort nun eh. At saka yung mga escort, akala mo kung sino eh. At saka akala mo kung sino itong kakamayan mo eh. Yung bang kakamayan mo, tagapagligtas mo? Bakit may atat na atat kang makipagkamay? At yung iba, nung makipagkamay, hindi na naghugas ng kamay. Bakit? Baka daw maalis yung biyaya. Panatiko! Naku, kano, abutin niyo ako. Kano, iniabot yung kamay, oh. Sino yung kakamayan mo? Tagapagligtas ba yun? Yang Kristo, hindi ganun eh. Ayon sa Juan, ang sabi niya, hindi siya nag-aabang at naghihintay sa papuri ng mga tao. Ayaw ng Kristo ng ganun, na purihin siya. Eh, itong mga bulang mga ngaral, aba, very, very important person yan. Ha? Pag siya'y nangangasiwa, lalo yung pinanggalingan natin, may bit-bit siyang air condition na mga air conditioner na para pag nangangasiwa siya, komportable. Pagkatapos naman, pag alis niya, di tatangayin na naman yung air conditioner. Mainit na naman yung pinagsasamba na may meron. Komportable, gustong buhay nito mga magnanakaw na mga bulang mga ngaral eh. Di ba? Gagamitin ang mga tupa para sumagana buhay niya. O, di ba? Ito, tuloy natin ang pagbabasa mga kapatid. Hindi siya katulad ng bayarang pastol. Yan ang mabuting pastol. Hindi siya katulad ng bayarang mga pastol, ng mga tupa. Bakit? Sapagkat ang ganitong tagapagbantay, yung mga bulang mga ngaral, tumatakas at iniiwan ng mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Takot na takot eh. Di ba? Kaya kapag dating sa aral patunayan ninyo na ang Mateo 18:18 talaan yan. Sige. Sumasagot ba sila? Hindi. Iniiwan yung mga kapal. Bahala kayo sa buhay nyo. Ayun, para silang mga tagabantay na asong lobo na tumatakas. Iniiwanan yung mga tupa. Bahala na kayo dyan sa buhay nyo. Kaya sinasalakay ng lobo mga tupat, nagkakawatak-watak sila. Tumatakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. Yan ang totoo, mga kapatid. Yan ay marami ang ganyan ngayon. Walang malasakit sa mga tupa. Ang gusto, pakinabangan ng mga tupa. At ang mga tupa, bahala kayo sa inyong buhay. Walang malasakit. Ganyan-ganyan. Kaya sasabihin, hoy, pagdating nyo sa inyong distrito, sa inyong mga sakop, sabihin nyo sa mga kapatid, mahal na mahal ko sila. I love them very much. And tell them, take care of themselves. Diba? Ingatan nilang sarili nila, mahal na mahal ko sila. Anong mahal mo sa kanila? Abuloy ang mahal mo sa kanila. Kaya kahit sa mga bansang bawal ang magkaroon ng ibang relihiyon, ay kanyang inuutusan, sige, madestino kayo doon, mangaral kayo. Bawal po doon ang mangaral kasi ang relihiyon doon ay Islam. Hindi, basta kunyari, kung meron kayong programa, kunyari, meron kayong mga ginagawang party. Pero pag wala na yung mga mga nagbabantay na mga Muslim, bumalik kayo sa pagsamba. Ay ilalagay sa panganib yung mga tupa. Walang malasakit sa mga tupa. Nakita ninyo, ganyan ang bayaran. Ang bayarang tupa, yan ang bulang mga ngaral. After sa kayamanan, after sa pakinabang, control. Yan ang tinatawag nitong si Steve Hassan, mga palatandaan ng kulto. Marami ang kulto na relihiyon ngayon, nagkalat. Pagka may membership, at pag wala ka dito sa aming samahan, hindi ka ligtas, kulto. Merong binabanggit sa Biblia, kulto o di orasyon. Di ba? Pagpapahid ng langis. Tama po yun. Pero may kulto nang ibig lang sabihin, control. Control dito, control doon. Pagtakas, pag-iwan, nako, puro na lang matatamis na salita. Para silang mga tupa, maamo. Pero sa loob ay mga lobo na mga maninila. Kawawang mga tao ang maaakit diyan. Paano itinuro ng mga ibanghilista ang sentro ng ministeryo ng Kristo? Tungkol ba sa iglesia? Tungkol ba sa church? O tungkol sa
Ecclesia. Na ang Ecclesia, mga followers niya, at bubusugin niya sila ng tamang aral. Alin yung aral na yon na itinuturo niya? Tingnan natin ang nakasulat. Dito po, next slide. Ito nakasulat, mga kapatid. Mateo. Next slide. Next slide. Ganito po nakasulat. Ayan. Nilibot ni Yahushua ang buong Galilea. Nangaral siya ng sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Kinaumagahan, maagang umalis ng bayan si Yahushua, pumunta sa isang lugar o sa ilang na lugar. Hinanap siya ng mga tao at nang makita siya'y pinakiusapang huwag munang umalis sa bayan nila. Pero sinabi sa kanila ni Yahushua, kailangang ipangaral ko rin ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan. Dahil ito ang dahilan kung bakit ako isinugo. Kaya nagpatuloy siya sa pangangaral sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Judea. Isang araw tinipon ni Yahushua ang 12 apostol, binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng lahat ng masasamang espiritu, magpagaling ng mga sakit. Pagkatapos sinugo niya sila upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Ayon sa mga ebanghelista, ang pangunahing aral ng Kristo tungkol ba sa religious organization? No! Tungkol sa paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos. Kailan nag-umpisa yan? Nang mangaral ang Kristo. Pero kailan ang buong complete fulfillment yan? Pagbabalik niya. Di ba? Ano yung paghahari na yan? Yan po ang mga aral ng Diyos na itinuro ng Kristo. At ang isa sa kanyang itinuro, yung kanyang malapit ng paghahari. Kailan yan? Sa millennial kingdom. Di po ba? Alam nyo, sa Biblia, may dalawang bayang banal na may bagong langit at bagong lupa. Ano yung isa? Yung bayang banal dito ayon sa aklat ng Isaias Kapitulo 65 na doon ay wala ng awayan, wala ng gyera. Yan ang millennial kingdom ng Panginoong Yahushua. Ayon sa aklat ng Isaias ay may bagong langit at bagong lupa. Merong pang isang kingdom na yun naman ang permanenteng tahanan ng maliligtas kasama ang Diyos na may dalisay na gintong kalsada. Yan ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Wala ng pagtangis, wala ng kamatayan. Dito sa bagong langit at bagong lupa, sa na kung tawagin ay bayang banal din, may kamatayan pa. Sabi nga pagka ikaw ay pinanganak at ikay umabot ng 100 taon lang at ikay namatay, sinumpa ka. At pagka ikay umabot ng 100 taon, buhay ka pa, bata ka pa. Yan ang bayang banal dito, na may bagong langit at bagong lupa. Sapagkat may bagong atmosphere, sapagkat by then, ang magiging ruler ay matwid na ruler na. Ang King of Kings and Lord of Lords, ang Panginoong Yahushua. Kulang-kulang ang itinuro sa atin. At ang sabi ay maghahari daw tayong kasama ng Panginoong Yahushua sa langit. Hindi po pwede doon. Hindi tayo pwede maghari doon. Sa langit na may dalisay na ginto na kalsada, ang Panginoon Diyos na siya wahari doon. Saan tayo maghahari? Ayon sa Apokalipsis 5:10, tayo maghaharing kasama ng Kristo dito sa lupa. Kailan yon? Sa millennial kingdom, 1,000 years. Yan ang aral ng Biblia. Ang makatwid, mga kapatid, naliwanagan natin sa tulong at awa ng Diyos na yung sinasabing praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their numbers ng mananampalataya, hindi religious organization. Kapag ang Kristo hindi nagtatag ng religious organization, nagtatag siya ng mga community of believers. Na yan ang tawagin sa Greek ay ecclesia. At ang tinig nating sinusunod dito, tinig mismo ng tagapagligtas. Walang iba, kundi ang Panginoong Yahushua. Kaya tayo, ecclesia ni Yahushua. Basbasan tayo ng Diyos, yan ang ating ipananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa inyo. Patuloy at patuloy na binibigyan niyo ng liwanag sa amin ang mga katotohanan
na amin pong tinatanggap na ito ay wagas at dalisay sapagkat ang tunay na kahulugan at ang tunay na aral ang ibig mong ibahagi sa amin. Sana ito rin ang magmulat sa mga isipan ng aming mga mahal sa buhay na nandun pa sa iba't ibang religious organizations sapagkat hindi kailanman religious organization ang itinatag ng Panginoong Yahushua. Ang kanyang itinatag ay Ecclesia. Yun ay binubuo ng mga mananampalatayang tagasunod niya. Kalipunan ng mga sumusunod sa kanya at tunay na sumasampalataya. Kaya ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa mga mananampalataya. Aming hinihiling sa iyo, Panginoon, maawa ka po na sana'y dagdagan pa ng panahon ng kapayapaan na ang salita mo'y maipangangaral pa upang ang tungkol sa paghahari na itinuro ng iyong bugtong na anak, paghahari tungkol sa kingdom, sa kaharian mo, dito sa lupa at maging sa darating na panahon, ang siyang maipalaganap sa lahat ng mga tao. At hindi ang itatanyag ay ang isang religious organization o anumang relihiyong organisado, hindi po yun ang ipinangaral ng Panginoong Yahushua. Yang ipinangaral ng mga apostola, yun din ang itinuro sa kanila ng Panginoong Yahushua. Ipangaral ang paghahari ng Panginoong Diyos upang sa ganoon ang mga tao ay masalig ang aming pananampalataya sa tama at hindi po sa aral na nilikot at aral na ayon lang sa gusto ng nagtuturo upang magparami ng miyembro. Umaasa kami, dininig mong aming pakiusap at salamat sa pagkakataong ito at patuloy naming ipinapanalangin ang buong sangkatauhan sa ngalan ng iyong anak, Yahushua HaMashiach. Biyayang pagliligtas ng Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong mga tagubilin po. You can watch our 1001 Berean Questions program every Thursday and through recordings on YouTube and Facebook. And as usual po, tuloy nating ipanalangin ang buong sangkatauhan, mga nasa kapangyarihan, mga taong nasa relihiyon, lahat ng tao po. Ang ginagawa natin, pag-aaral kung ano yung tama. Wala tayong pinatatamaan. Ano lang ibig sabihin? Kung anong dapat ituro, ituro natin. Ang Biblia nagsasalita ng kung anong dapat ituro. Natural, makikita natin ang katuparan sa kasalukuyan at maging sa panghinaharap pa. Kaya ating ipapanalangin pong patuloy ang kapayapaan alang-alang sa pagpapalaganap ng tungkol sa paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos. Hanggang dyan po at tayo natatapos. Isa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkakyat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol